Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo na sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. O kami, Panginoon, kahawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang banal na pagdalangin ng mga banal ay makiusap nawang iyong tulungan kaming sa kanila nagpaparangal at iyong gawing kasalo kami sa kapalaran nila kailanman sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan, sa kabila ng mga langit, upang malaganapan ng kaniyang kapangyarihan ang kalahat-lahatan. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kaniyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hindi tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral,
parang sasakyang dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilinlang ng mga taong ang hangad ay ibulit tayo sa kamalian. Manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Sa pamamagitan niya'y nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-uugnay-ugnay ng kasukasuan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poong ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad ang puon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng harong hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang mga tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang kanilang sinapit? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinaligdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay na mabagsakan ng tore ng Siloe, sa kalabaling niyo higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinaligdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, may isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tinignan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, wag po muna nating putulin sa taong ito. Hukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mambunga ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po.
May kasabihan tayo mga tao na ang masamang damo matagal mamatay. Kung pilosopo ka, ang magiging tugon mo diyan ay magpapakasama na muna ako. Pero kung titingnan natin mga kapatid, hindi kasabihan lamang baka mamaya maniwala, baka mamaya mga makakadinig ganun pala yun. Pero siguro in a spiritual sense, kung matagal man sila mamatay, kasi hindi man natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin. Walang nakakaalam kung hanggang yung haba o ikli ng buhay natin. Sa spiritual sense, kung humahaba man ang buhay ng mga ganyan, specifically ng mga sasama, siguro tignan natin ito in a sense na sila'y patuloy binibigyan ng Diyos ng pagkakataon para makapagbago. Sa huli, makita natin na ang nais lamang ng Diyos ay ang kaligtasan ng lahat ng tao. Ayaw niyang kahit isa sa atin ay mapahamak. Ayaw ng Diyos kahit isa sa atin ay mawalay sa Kanya ng walang hanggan. Mga kapatid, sa mabuting balita na ating napakinggan, dito'y ibinalita kay Jesus ang pagkamatay, ang pagpapatay ni Pilato sa mga Galileo. At hindi binanggit niya muli yung nabagsakan ng tore ng Siloe sa Jerusalem. Sa kaisipan po kasi ng mga Hudyo, kapag ang kamatay ng isang tao ay, sabihin natin, very tragic, trahedya, ibig sabihin, napakalaki ng kanilang kasalanan. Katulad doon, sila'y pinapatay, iba nabagsakan ng tore, di ba parang yung isa karumal-dumal, yung isa parang very unfortunate. Ang iniisip kagad ng mga Hudyo, na higit na makasalanan ng mga taong ito. Pero ang gusto ipunto dito ng Panginoon na ito, wala sa uri ng kamatayan natin, yung antas ng ating pagiging makasalanan, dahil naman mo tayo makasalanan. Pero ang nais ng ipunto sa atin dito, kung lahat naman tayo nagkakasala, dapat ay tinataligdan natin ang ating mga kasalanan. Yun ang nais ipunto ng Panginoon sa ating Ebanghelyo. Kaya nga, ang sinabi ni Jesus na kapag hindi nyo pinagsisihan at tinignan ang inyong makasalanan, mapapahamak tayong lahat. Pero in a positive sense naman, kapag tinignan natin pinagsisihan ng ating makasalanan, maliligtas tayo, mapapabilang tayo sa mga maliligtas. Ngayon mga kapatid, doon sa talinhaga, kami tititalingha tungkol sa hindi lamang sa a chance, kundi many chances. Yung puno ng igos, hindi namunga, gusto nang putulin, pero nakiusap yung tagapag-alaga na bigyan pa ng pagkakataon. Lalagyan niya ng pataba, alagaan niya upang ito ay mamunga. Anong nais pa iwatig sa atin dito? Sa ating pong unang pagbasa, dito nila di San Pablo, nabasa sa ating pinagkalooban ng Diyos ng kanya-kanyang mga misyon, ministeryo. Merong guro, may apostol, may tagapangaral, merong alagad, may kanya-kanya tayong mga gampanin. At kapag nagagawa natin ito, magiging maayos ang daloy ng takbo ng simbahan. At inilarawan din niya ang simbahan sa isang katawan. Kaya iugnay natin ito doon sa ating ebanghelyo. Doon sa pagnanais ng panabagan ni Jesus na magbagong buhay. Doon sa pagbibigay sa atin ng Diyos ng maraming pagkakataon para makapagbago. Una, sa pagtunay sa atin talagang mataligdan ng ating mga kasalanan, kinakailangan natin parati ng grasya ng Diyos. Yan ang pangunahing kinakailangan natin. Ang grasya
ang biyaya ng Diyos upang tayo ay tulungan makita yung ating mga pagkakasala at gayon din yung biyaya kinakailangan natin upang ito ay unti-unting tuluyang magawa natin. Pero dahil tayo mga tao, bukod sa grasya ng Diyos, bukod sa biyaya ng Diyos, kinakailangan din natin ang tulong ng ibang tao. Kinakailangan din natin ang tulong ng ibang tao para magawa ito. Kaya nga sa ating unang pagbasa doon lahat, may kanya-kanya tayong gampanin, responsibilidad. Inilarawan ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso na ang simbahan ng Panginoon ay na kung saan tayo bahagi ay parang isang katawan. Nang bawat bahagi ng katawan ay may kanya-kanyang gampanin. Pero bagamat may kanya-kanyang gampanin, in collaboration sila. Halimbawa, kung ikaw ay magsusot ng sinulid sa karayom, bukod sa kamay, ano po ang kinakailangan na bahagi ng katawan? Bukod sa kamay, ano pa kinakailangan bahagi ng katawan para maisuot ang karayom ang sinulid sa karayom? Ang mata natin. Bahagi po ng katawan ng ating pinag-uusapan. Hindi ho sa labas ng katawan. Bahagi ng katawan. So, kailangan natin ng mata. So, andun parati yung collaboration sa katawan at gayon din collaboration sa loob, sa ating buhay. Kailangan na, bukod sa God's intervention, kinakailangan din ng human help. Kung ikaw ay addict at gusto mo magbago, maganda, pumunta ka sa isang rehab para malayo ka sa addiction. Kaya kung sasabihin mo, dito ka na lamang sa bahay, magkocontrol ka, siguro kaya. Pero once na lumabas ka at makita muli yung mga kabarkada mong addict, hindi malayo na mahulog ka ulit. So we need also human help bukod sa God's intervention. Kaya mga kapatid, kung meron man tutulong sa atin, at sana'y parating may tutulong, huwag tayong tumanggi. Dahil yung tulong ay tanda na mahalaga ka sa kanila, pinangangalagaan ka nila. At gusto ko nilang matulungan na makaahon sa iyong problema. Maging sa iyong masamang gawain, maging sa iyong bisyo, o sa anumang karasan natin sa ating buhay. Lahat tayo nagkakasala, lahat tayo naliligaw ng landas, lahat tayo nangangailangan ng tulong ng Diyos, ng pagkakataon binibigay ng Diyos, pero huwag din nating tatawaran ang tulong ng ibang tao. Lahat tayo gustong maligtas ng Panginoon. Amen. Ang Diyos ay mapagtiis at mulat sa ating mga paghihirap. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa daan ng pagbabago at pagbabalik loob. Ating itutugon, maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway humikayat sa atin sa mas maalab na debosyon kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon.
Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang ating mga komunidad, naway makamit ang bunga ng sama-samang pananalangin at pagbabalik loob at harapin ang luklukan sa paghahatol ng Diyos ng may katapatan ng puso at kababaan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga taong may pusong hungkag at nanlalamig, naway mapag-alab natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga nagdurusa, naway magkaroon ng lakas na tumawag sa Panginoon na malapit sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga yumao, naway makita ang mukha ni Jesus at manatili sa kanyang presensya magpakailanman. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang intensyon pasasalamat ng ating mga mag-aalay sa karangal ng Mahal na Birheng Maria ng Santo Rosario, Julia Tolentino, Lani Domingo, Julie Manuel at Sofia Reyes. Kiti ng pasasalamat ni Weng Sakdalan para sa natatayang kaibigan ni na Josephine Bardos, Joel Bardos, Josefina Galang, Dr. Cecil Joy Robles, Romualdo Mangas Jr., Barbara Cruz, Joey Garcia, Marciano, para sa nagdiriwan ng kanilang kaarawan na sina Fatima Tolentino, Mario Natividad at Regina Mape. Patuloy natin dalangin ang pagbuti ng kalusugan ni na Maria Cristina Laderas Mangginaw at Natalia Reyes, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Orlando, Gloria Conrado Jr., Ronnie Sr., Rogelio, Anthony, Mariano at Alberto. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Mapagmahal na Ama, tanggapin mo ang mga panalangin ng iyong nagbabalik loob na bayang lumalapit sa iyo na may kababaang loob at pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatido, pangampagain natin ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa mga naghandog na mga alin na sa dambana, ipagkulob mo ang iyong maibiging pagkaawa, na iyong pinadaloy kina Santa Salome, at Santo Papa Juan Pablo Ikalawa ng napakasagana upang aming puspusan at wagas sa maisagawa ang pagkain kalugod-lugod sa iyo at aming ikinatutuwa.
sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ng mga banal na ikinarangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesus, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi ng paninanag sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na iyahandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ipinahahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para hayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose,
kaysa ng mga apostol, kay San Juan Bautista, Santa Salome, Santo Papa Juan Pablo Calawa, at ang lahat ng mga banal, kanamoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubiling manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanihan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimiti kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway iligtas sa tinanggap naming banal na pakikinabang at pagtibayin sa liwanag ng iyong katotohanan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, kumain tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Salve Regina,